Good morning. Our verse for today talks about God's miraculous provision that happens even today. Marami sa inyo may mga pinagdadaanan, pero tandaan nyo to, lahat ng pinagdadaan natin ay lilipas, hindi ang permanent. Isang example niyan ay makikita sa 1 Kings chapter 17 verse 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Tagalog, babasahin natin ang Tagalog. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi magkukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ganito po kasi ang kwento niya. Tagtuyo ang Israel at ang hari noon ay si King Ahab. Ang asawa niya si Jezebel. Ang propeta ay si Elias. Sa English version, Elijah. Ngayon, ang pinaka-lesson dito, ang pinaka-kwento dito, pinadala ni Lord si Elijah sa Israel, sa lugar ng Zarephath. Yung lugar na yon ay nasa northern Israel, sa bundok ng, sa present day ngayon, ito yung mountains of Lebanon, a part of Palestine. Pero nung araw, wala naman salitang Palestine. Pero that's beside the point. May kilang naman tong devotion. At makikita natin ang Diyos ay pinadala dun sa widow para ma-realize niya ang Diyos natin ngayon sa panahon natin at nung panahon ni Elijah ay buhay. Marami sa atin na di-discourage kasi nga naman sometimes ang Lord gumagalaw kung saan yung peak of stress, peak of dryness sa buhay. Maaring dryness of thinking, dryness ng diskarte, dryness ng financial, dryness sa buhay, parang walang kakwenta-kwentang buhay, sasabihin ng ibang tao, dryness sa kakayahan. Pero hindi porket dryness, walang blessing. Kasi some people equates blessing when you have no problems, everything is convenient, food, shelter, finances, lahat. But God reminds us not only in prosperity but also in adversity. Ang isang situation na dito is a widow who encountered Elijah like a typical character of Jesus Christ. They have encountered Elijah in the place called Zarephath sa Ingles. Ngayon, nagkita sila at itong nakakatuwa. Na-meet niya yung widow, talagang God sent si Elijah. At sabi niya, pumunta ka sa town or barangay ng Zidon. Makikita yan sa verse 9. Tapos dito sa verse 10 naman, dun sa gate ng lungsod ng Zarephath,
nag-iipon na panggatong yung babae. Sabi sa Ingles, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was gathering of sticks. So he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Sabi dito sa Tagalog, pakinggan nyo. At gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. Ngita yung pagkatagalog ng Zarephath. Parang psychopath. Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang balong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At siya'y yumayaon upang kumuha. Tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako. Isasamo ko sa iyo ang isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina ng gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya'y yumaon at ginawa ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay hindi nabawasan ayon sa salita ng Panginoon at kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Malamang baka hindi nyo rin ako naintindihan kung paano ako magtagalog. Kasi ang haba eh. Ganito na lang, ikikwento ko. Nagkita sila sa Zarephath, sa gate ng Sidon. Nangolekta siya ng patpat o panggatong para magluto ng tinapay, no? At nangyari, sinabi ng babae, itong gagawin kong tinapay o cake, no, ay para sa akin at sa anak ko. Kumbaga, naka-budget, ito lang ang kaya namin para sa aming dalawang mag-ina. Pero sumagot si Elijah, thus saith the Lord. Sabi niya sa verse 14, thus saith the Lord God of Israel,
The barrel of meat shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day of the Lord sends rain upon the earth. Kasi tagtuyo sa Israel, hindi umulan ng 3 taon. Just imagine, dito pinoproblema natin flood control project. Hindi ako nagsasalita tungkol sa politics. Pero just imagine flood. Dito naman walang ulan. Kasi nag-prophesy si Lord through Elijah, nag-declare ang Lord na hindi uulan dahil ganid yung hari na si Haring Ahab, si Jezebel, iba ang sinasamba. Hindi yung totoong Diyos, kundi yung Diyos-Diyosan sa Israel. Pero yung totoong tunay na Diyos ng Israel, yung Diyos ni Elijah. Kaya itong dalawa ang ating matututunan po. Una, yung Diyos ng Biblia o salita ng Diyos. Hindi yung Diyos na nakamisnan natin. Ang Diyos, pag nagsasalita, it's always documented. Sure ball. Sure na sure. Kumbaga sa bilyar, siguradong shoot na shoot. Ang problema ng tao, yung nakikita ng tao, yung reason ng tao, yung logic ng tao, yung diskarte ng tao, pinakikita ng Diyos, limited. Kaya nga siya Diyos eh. Pero, maraming Kristiyano hanggang ngayon ay nakafocus dun sa bagay na tinatawag na convenience. Minsan yung solution nagiging convenience. Huwag ganon. Huwag natin i-out si Lord God sa kakayahan natin, sa ating practical reasoning. Sometimes the most illogical solution is from God. Yung logical solution nagiging limit, nagiging limitation natin. Yon ang isang insight na natutunan natin for today. Sabi nga nung babae, and she said, sa verse 12, and she said, as the Lord God lives, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, C-R-U-S-E, in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Tingnan nyo, die. Kasi 3 years na walang ulan ang Israel. Just imagine kung nangyari yan sa Pilipinas na mainit pa, wag naman, God forbid. Kahabagan tayo ng Diyos. Kaya kayo dyan, mga corrupt, hindi lang sa gobyerno, sa practical life, huwag nyo ibenta ang sarili nyo dahil sa maraming pera. Dito, hindi na pera ang pinag-usapan. Nature. Famine. Kaya sabi nila that we may die. Ano sinabi ng propeta ng Diyos? Sometimes, ang Diyos ay nagwa-warning kasi hindi naman lahat ng tao may gift of prophecy eh. Hindi naman lahat nakakarinig ng tinig ng Diyos. Minsan nga, true preachers, nagsasalita ang Diyos, ini-ignore nila. Tingnan mo ang taong hindi nag-ignore sa bilin ng Diyos. And Elijah said unto her, fear not, go and do that thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Tapos ito mabigat doon, hindi yung salita ni Elijah. Pakinggan yung maigi, verse 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Hindi mabubulok, hindi mawawala ng kabuluan, hindi magkakaroon ng shortage. Neither shall the cruse of oil fail until the day the Lord sends rain upon the earth. Mga kapatid, in times of scarcity, in times of adversity, the Lord will provide. The Lord will protect.
the Lord will fulfill His promise. Ang problema, hindi natin tinitingnan yung promise ng Panginoon. Kung ako ay lingkod ng Diyos at hindi ko binanggit sa Biblia, huwag nyo kong paniwalaan. Practicality sometimes has limitations. Hindi ko naman sinabi huwag tayo maging practical at sunod-sunuran, blind followers. Kaya nga binabasa ang Bible or Word of God is because ayaw ng Diyos maging tanga tayo. Sorry to use the word. To be ignorant of His will. Pag alam mo will ni Lord, kahit kumakalembang ang tiyan natin, magpo-provide ang Panginoon. And Elijah said unto her, Fear not, and go and do what thou hast said. Make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after make for thee, for thy son. For thus the Lord God, verse 14, inulit ko yung verse 13 and 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither the cruse of oil, until the day the Lord sends rain upon the earth. Tagtuyo ang ating buhay. Lagi ba tayong kapos? Lagi ba tayong hindi nilulubayan ng kaaway? Minsan hindi na yung kaaway o si Satanas. Ang problema natin, wala na tayo, out of focus tayo kay Lord. Ang dami nating reasons, lumalayo tayo sa Diyos. Alam nyo na kung ano ibig sabihin ng lumalayo sa Diyos. Yan ay hamon sa atin. Pagka times of scarcity, adversity, naaalala natin siya. Pero pag times of prosperity, blessings, relax, take it easy. Pero ang dami nating gustong gawin, ang dami nating gustong i-enjoy. Hindi KJ ang Diyos. Okay yon. Pero pag hinihingi ng Diyos yung serbisyo mo, pag hinihingi ng Diyos yung commitment mo, imbis na maging committed tayo, committed ang isip natin. Ba't ako makikinig kay Vic? Pastor yan. Nabubuhay yan sa hingi. Hindi po. Kung tutusin, dapat talaga suporta ng pastor, pero hindi ako ganon na nabubuhay sa hingi. Meron po akong pensyon kahit maliit lang, kahit kulang. Pero nabubuhay kami. Meron akong mga anak na nagmamahal sa amin. Simula nung ako ay tinawag ng Lord, mangaral ng salita ng Diyos. Maaring hindi kami masyadong mayaman, pero sakto lang. Umiyak nga ako kay Lord. Lord, nasira yung laptop ko eh. At buti na lang, may paraan ng Diyos na beyond my capacity. Pero ako rin ang bumili ng laptop sa tulong ng aking anak. Pero hindi ko akalain papayag ang anak ko para makabili ako ng laptop na huhulugan ko. Kundi wala akong magagawang ganitong video. Mga kapatid, yan ay isang example na patotoo. Hindi ako makakabili ng laptop kung ikakash ko yan ng isang bagsak. Pero ang Lord nag-provide. Mga kapatid, ang ibig sabihin ko, hindi porket kapos ay hindi na natin maayos ang kakapusan. The Lord will provide. The Lord will solve your problems. Kasi kung sa akin nagagawa ng Diyos, magagawa rin sa iyo. Kalokohan yung mga salitang sermon na kasi ganito, ganun. Huwag na tayo pumunta rin sa kamalian mo, kamalian ko, kamalian. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Solusyon. Ang solusyon, magtiwala sa Diyos. Kasi sabi rito, For thus saith the Lord God of Israel. Sa Bible, pag ginamit yung language construction na For thus saith the Lord, o sa English version,
For this, the Lord God says, the God of Israel. Yun. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Ang maganda naman doon, yung response ng balo. And she did according to the saying of Elijah. She and he, talking about Elijah, and her house did it many days. Kasi alam nung babae, kapos na sila kulang talaga Diba yan ang dinadaing ng mga misis? Kapos Pero pag si Lord ang sinunod mo according to His instruction, yun ang pinagkaiba. Maraming tao kumikilos, walang instruction ang Lord. Kaya gumagamit siya ng man of God, kasi yung iba walang gift of prophecy, walang gift of hearing the word of God. Dalawa kasi ang hearing the word of God, literal voice of God, at saka through prayer and meditation, through prayer, praise and worship and thanksgiving. Minsan may tinig ang Diyos, don't ignore that. Kaya sabi niya, the barrel of meal wasted not, neither the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which He spake by Elijah. Sa verse 16. Mga kapatid, ang tanong ko, kayo ba ay dumadaan sa pagsubok? When will you see the Lord again? Ang sabi ng Panginoon, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Tayo po manalangin. Father God, provide healing, provide protection, provide provision. Fill us, teach us, protect us, Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, let the Comforter come. Lord, lahat ng may sakit, gagaling. Lahat ng may sakit, mag-i-improve ang health. In the mighty name of Jesus. At alam ko, Lord, hindi ka magpapabaya. Sabi mo nga dito sa book of Jeremiah, 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Sabi sa Tagalog, ganito pa pagkasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalaman. Tumawag ka sa akin. Sa Diyos walang busy line. Walang the subscriber cannot be reached. Please try your call later. Subscriber yon. Pero si Lord yung provider. Kumbaga sa telecom provider, Smart or Globe, ikaw naman, kailangan mo ang kanilang subscription. Ganon din si Lord. Hindi mo kailangan ng load. Hindi mo kailangan ng dial tone. Hindi mo kailangan ng cellphone. Pwede mo siyang tawagan anytime, anywhere, 24/7. God answers prayer. Father God, I heal someone who is in the hospital na stroke. Pagagalingin mo, pare-recoverin mo
In Jesus Christ's name. Amen and amen. So hanggang dito lang po tayo. God bless.